biyaya na pinagkakaroon po sa amin. Huwag patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin mga kasalanan. Huwag ipaputang doon ito ay magamit sa iyong tahanan at lahat po lang hindi nakapagbigay pa ng bigyan niyo po sila ng trabaho pang kayo po ay mapagbigyan nila Panginoon. At huwag ibalik niyo po sa mga sa pagbigay ng siksik liblib umaapaw. Kailangan po ang mga sabi talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mangyayari kung tayo po'y magsitayo bilang ating pag-aaral sa pagbabasa na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ito po'y matatagpuan sa Ecclesiastes 12, verses 9 to 12. Sa Tagalog po ay ang mangangaral, kapitulo 12, mga talatang 9 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi, lahat ng nalalaman ng mangangaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Pinipiling niya ang mga salitang nagdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ngayon po mga kapatid ay ihanda natin ang ating puso isipan para makinig ng salita ng Panginoon. Handa na ba tayo mga kapatid? Amen. Ngayon po tuwagin na natin ang ating kapatid, ang ating manggagawa at pastor. Wala pong iba kundi si Pastor Romel Ventura. Salamat akong pare kong tunay, parang pupas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Palakpan nga natin ang Lord. Wala natin ang Lord. Okay, magpalita po muna tayo sa ating announcement. Ang BCMC prayer meeting every Wednesday ay patuloy po natin suportahan sapagkat parang kulang na ang buhay ng mga regular at tumatalo pagka sila ay hindi nakatalo. Ganun din ako, pagka hindi ako nakatupay, parang ganun na. Naintindihan nyo siguro ba't minsan kinakapos ako magpanggas kasi mayroong, alam nyo na. Oo, kailangan ko magtagtagpil, hindi ka man. At may nagdiriwang ba ng birthday ngayon? Wala, no? Tapos na. Okay. Palakpan natin ang music ministry. May napansin ba kayo sa music ministry? Yes. Para bang nanghahalin na ng Holy Spirit, para bang nakakapuspos na. Kasi yung tumutok, puspos na. Nung kumakanta, puspos na rin. No? Kaya may Holy Spirit. Iba't na puspos na puspos. Sa herbal yata na puspos. Talagang gumaling sa herbal, no? Para salamat sa Lord. Yung kain ko ng nilagang dahon ng banaba ng hating gabi kasi meron umihi pag may sakit sa bato. Iinom muna ako ng mainit-init. Nawalay hard blood ko. Nakakababa pa ng tuloy yung pag-inom ng mainit na nilagang dahon sa gabi. Bago ka umihi, ay talaga naman lumakas ng katawan. Napakabuti ng Lord. Ang BCMC Amihan Mission Service natin ay every Sunday ay may katong na tayo doon ang magiging pastora Sister Sonia. Palakpakan natin ng Lord. May Bible study siya doon mamaya kung di 2, 5 o 4. Kung ilang natin nabibigay sa kanya, actually preparatory na yung talagang magtutuloy-tuloy doon. Siya na mag-service namin Mission Church. Nag-usap namin ni Pastor Emre. Yan kung hindi mapipigil, hahanap tayo ng lugar na mas malaki sa ibabaw ng terminal. Parang dati sa rin, ay gano'n, ano ba ng Lord? Ay pag-pray po natin. At meron tayong pinag-pray doon sa Belarus. Nung kumustahin ko ay parang lumakas kung sa kumustahin ko after 2 days, bakit daw gano'n akala nila mapopotas na? Bigla naman daw lumakas. Sabi ko, praise the Lord. Ayoko na nga ako magpastor, pero pag ganyan may mga patutong, parang pang may nakukumbis na ako parang tinawag ng Lord. Palakpak po natin ang Lord. Ang tinet po natin, ang preparator ng tinet na
kay Governor, kasawang Umali, ay gaganapin sa August 17, 2026 sa lumang bahay, doon sa Pagdipuente, paggaling ka dito bago dumating ng North Road, kaliwa ko, katabi halos yun, lumang bahay, gawing kaliwa doon, bago dumating ng tulay. At purihin ng Panginoon, nakalikha po ako ng 3 awit na sariling komposisyon sa tulong ni AI ay nakakagawa tayo ng mga kantang makalangit na tungkol sa buhay ng isang tao tulad po ng tangkilihin po nakapost na sa Facebook, YouTube at TikTok itong nasaan ang katawan ni Kristo. Patama po sa Iglesia ni Kristo yan kasi kaya natin hinahanap ang katawan ni Kristo walang libingan, hindi talaga tao. Diba? At ang number 2 na nakupos natin, yung buhay ni Brother Lino Apang, matibuli raw, yung bakal at pawis. Tangkilingin po niya awitin yan, i-share nyo kasi ako po nag-compose niya. At yung pangatlo, yung tagapagbalita ng umaga. Buhay ko yun. Yung media, broadcaster, sundalo, pastor. Abangan niyo po yung buhay ng dating Vice Mayor na administrator na pastor. Siya po gagawa ng lyrics para pagagawa po natin magandang awit, balat kay AI. Babaatin po natin yan hanggang sa dumating araw magpo-concert tayo. At lahat kayo, pwede ko po kayong gawa ng kanta ng buhay nyo. Halimbawa, isang konsikala na trabaho araw-gabi, hindi, negosyante, yan. Hindi mo sa akin dito, dalawa ko kayo ng maganda kanta, original, at sumisiya. Pagkaan po natin ang Lord. Sa binasa ng ating kapatid, ating pong matutunayan, na lahat ng mga ngaral, nalalaman ng mga ngaral, ay itinuro niya sa mga tao. Pag-aralan natin mga ngaral, ano ba yung mga ngaral? Ang mga ngaral ay unang opsyon, mangaral ng katotohanan. Kaya ang pag-aralan po natin, dahil hindi lahat ng mga ngaral nangangaral ng totoo. At mayroong ulaang mga ngaral. Pag-aralan po natin. Ang ating pong paksa ngayon ay ang mga ngaral ng totoong aral. Sa Ecclesiastes, sa mga ngaral na nasa Biblia, yung pangangaral doon ay pangangaral ayon doon sa author ng sumulat ng aklat ng mga ngaral. Sino ba sumulat ng aklat ng mga ngaral? Propeta. Alamin natin yan. Pag-aaralan po natin yan. Sa ngayon, medyo muna tayo. Yung isinulat ng aklat ng mga ngaral sa Bible ay ayon sa ipinasusulat ng Diyos. No? Wala siyang interpretation doon. Isinulat niya yung sinasabi ng Diyos at ipinangaral niya, itinuro niya sa tao yung sinasabi ng Diyos. Ito ngayon, mga ngaral tayo. Anong klaseng mga ngaral tayo? Ang itinuturo na ibang mga ngaral ngayon ay ang itinuturo ng Biblia ayon sa kanyang interpretasyon na makikita po natin na sinasabi sa aral na ito. Bandang huli, may babanggitin siyang iba na wala doon sa binasa niyang talata. Kaya ang tanong sa tinet, pag bumanggit siya doon ng tungkol sa kabulaanan o sa mga maling tao, tatanungin ka, saan mo kinuha yung salitang maling tao sa talata? Wala naman. Kaya nga si mga ngaral, yung nasumulat, si author ay walang idinagdag, walang ibinawas ayon sa ipinasusulat ng Diyos sa kanya para ipangaral. So ano yung ipangaral? Number 1 natin ipangaral bilang mga ngaral ng Diyos na hindi lamang yung tayo nakabase sa Biblia, kundi nakabase tayo sa gusto ng Diyos na ipangaral natin doon sa Biblia. Dahil minsan si author may nagtatawas. Merong
nagulo na si Jesus ay tao lang. Ano? Medyo may mga panggulo. Ang titingnan natin dito ay yung totoong aral ayon sa aral na pinaaral ng Diyos. Pinag-aaralan ng isang tunay na mangaral ng mabuti ang kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Halimbawa, itong aral, hindi naman natin kasi rektang na sa Bible na tayo bumabase. Ito ba sinasabi ng Bible na ito sa aral ay totoo? Subukin mo, sapagkat hindi maaaring magbunga ng tama ang mali at ang mali ay magbunga ng tama. No? At pag nakita mong totoo, ipangaral mo yung totoo. Maraming bumabalik ng tamang aral. Minsan yung tono ko, naging tono ng AI, no? Yung nababali. Iba na yung kanyang iba na yung kanyang Tagalog, ano? Pinipilit niya ang mga salitang, pinipili ng mangaral na tunay ang salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. So ang tunay na mangaral ng Diyos ay pinipili niya ng mga salita ay yung makapagdudulot ng kasiyahan kanino? Ng dalawang kasiyahan ng Diyos. Hindi kasiyahan ng mangaral, hindi kasiyahan mo, kundi kasiyahan ng Diyos. Dahil oras na itinuro mo yung kasiyahan ng Diyos sa tao, dapat masiyahan ka na din. Sapagkat ang kasiyahan ng Diyos ay huwag kang maghirap, huwag kang magutom, huwag kang magkasakit, huwag kang magkaproblema, idagat mo sa kanya lahat ng iyong soberano at bibigyan kanya ng kapahingahan at kasiyahan. Huwag mo dipili ang sakit, problema ng mga dulot ng mga soberano. Ipagpasa Diyos mo. Kahit pinagtat ka ng mura at ayaw pinagdadamutan ka, kahit na pinagtataguan ka, kahit na hindi ka na makautang kasi ayaw ka naman, hindi ka naman makabayad, ay ikaw na nagpapautang, hindi ka makasingil, sa Diyos mo na lang. Dami kong pautang, hindi ko masingil, meron na pang 100,000. Ano na? Ano ba yan? Ngunit papalitan niya ng Diyos sa iyo kababaang loob. Ipagpasa Diyos mo lahat at bibigyan kanya ng kasiyahan. Ang mga salita ng matatalino ay matulis na tulad ng tungkod na pangtaboy ng kawan. Ibig sabihin, ito pala yung salitang matalino sa binigyan ng Diyos ng talino. No? Okay ba yan? Tandaan natin, maraming matalino, nababali nila ang katotohanan at nababaluktot nila ang tuwid na tubig nilang baluktot tulad ng mga mambabatas ng mga abogado na wala sa Diyos at minsan nagpapakilala nga sa Diyos pero binabaluktot ang katotohanan. Yung kanilang katalinuhan ay hindi mula sa Diyos, ano? Dahil ang mula sa Diyos na katalinuhan ay tinatawag nating wisdom. Ano? Ito yung karunungan, talentong kaloob ng Diyos. Ngayon, pag sinabi mo namang galing, ano? Meron mga pastor na sasabi, kaya sabi ng mga iba nating mga nag-aral ng mga nakakikita ng pastor, hilaw yung kanilang pag-aaral dahil yung galing lang ay hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng galing. Merong mga pastor na ayaw masapawan, pag may magaling sa kanya, sabihin niya, walang magaling sa Diyos. Saan mo nakita sa Biblia yan? Ito tatatanong ng tilit yan. Interpretasyon mo yan. Dahil yung sinatutukoy niyang galing ay nasa Diyos. Ano? Dahil pag binigyan ka ng galing ng Diyos, ay ang galing ay nanggagaling sa talentong pinagkaloob ng Diyos. Pagagaling kanyang tumuktok, pagagaling kanyang kumanta. Ay kumusito natin yung isang ayaw pasapaw. Wala mong magaling. Sa kanya walang magaling, pero sa Diyos, ang lahat ng kanya nagsipalataya ng tunay ay binibigyan niya ng talento at galing.
Sino po rito walang talento? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng talento? Tinatangkilik. Ha? Tatlong tiyan. Time, treasure, talent. Ano? Yung talento mo, pinagkaloob sa'yo para kumanta. Binigyan ka niya ng galing. Yung galing mo, hindi naman dati kang magaling. Nag-aral ka. Pinanalangin mo na ikay gumaling. Parang may sakit yan. Kaya nga, yung katalinuhan, hinihingi sa Diyos. Wala naman tayong alam sa Bible eh. Pinipigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Si Sister Crescencia, may alam ba kayo dati sa Bible? Na mangaral? Ngayon meron na. O, binigyan kayo ng Diyos na nagbigay, hindi ako. Hindi sarili mong kaalaman. Kasi tumayo ka dito, pag tumayo ka dito, pinatotoo mo, Diyos, bibigyan ka niya na ng sasabihin kung anong interpretasyon ng Diyos. Tulad ng matutulis na pa akong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastor nating lahat. Malalim ang salita ng mga no? Tulad ng matutulis na pa akong nakabaon. Ang tanging pastor nating lahat ay nagbabaon sa atin ng parang pako. Anong klaseng pako? Siyempre, yung pako, may pinako kay Kristo, no? Yung pako na ibabaon niya sa iyo na nakapako ay ang kanyang pag-ibig na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagkalinga, nabibigyan ka ng talento, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng galing. Iba naman yung si galing-galing, si antik-antik, iba yun. Pag binigyan ka ng galing ng Diyos sa larangan ng paghahanap buhay, pagtitinda, iba yan na hindi pinagkaloob sa iba. Binigyan ka ng galing ng Diyos na maging makarisma sa barangay para manalo ang kumsihan, iba yan. Diyos ang nagbibigay. Kaya nga mga kapatid, kung ano man ang ating tinatangkilik sa panahon ng ating time, treasure, and talent, ipagpatuloy mo sa Diyos. Damang-dama natin ang banal na Espiritu habang ikay umaawit. Kung sumasayaw ka na sa banal na Espiritu. Sa tugtog sumasaway ka na. Sumasaway ka na sa kumpas, sa kondisyon ng musika. Ang musika ay perfect na pinagkaloob ng Diyos. Pag ito nakuha mo, nandun ka na sa tempo ng pagmapalakpan natin ng Diyos. Sabi rito, anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Saan ka pinag-iingat? Saan rito? Itong iglesia ito. Itong aral na ito na pinangangaral ng mga ngaral sa Biblia ayon sa kalooban ng Diyos na kanyang ipangaral na hindi niya dinagdagan ng kanyang sariling kagustuhan kundi yung gusto ng Diyos na may nag-iisang Diyos na may tatlong persona para mapagkamapawalis na ang ipangaral at mag-iingat ka sa mga bagay na wala sa aral ng Biblia, sa aral ng Diyos, sa aral ng ibang tao, sa aral ng iyong amo. Mag-iingat ka. Yung aral ng Diyos na yung pinakikinggan, anytime, subukin mo at sigurado magpapalain ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang akla habang may karunungan pinagkakaloob sa iyo na isulat mo lahat. Ang iyong nakikita, ang iyong naramdaman, ang pinapasulat ko sa iyo, isulat mo, maging yung programa ng iyong panalangin. Pag nag-pray ka dito, isulat mo, ipanalangin mo si anak mo, si kapatid mo, si ganito, si gano'n, si kapitan, si ganito. Lahat, isulat mo. Mag-outline ka. At kapag sinulat mo yan, tinayad mo yung pwede kang makabuo ng akla. Ngayon kasi, ay napakadali nang gumawa ng akla. Hindi na akla. Bible na, computer na, cellphone na, ando na lahat ang akla. Pero pwede ka pa rin gumawa ng ibo. Hindi ko sinabi akla, papel. Wala namang papel nung araw nung sinabi ni Kristo, wala pa. Nung sinabi ito ng mga kahon, wala pang papel noon. Ang libro noon, ang aklat noon ay hindi papel. Balat ng kabelyo.
nagdapasan-pasan ng mga kamelyo. Ewan ko, kabayo, wala pang kabayo, no? Pasan-pasan. Yung isang Bible na kawalang tipan ay isang kamelyong hila-hila yun, yung bagong tipan. Pero ngayon, lumiit, naging papel. Ano? At sa paglipas ng panahon, naging e-book na napunta sa computer, sa cellphone. Pinadadali na ng Diyos ang karunungan. Paano nagkaroon ng cellphone, book dyan? Paano nakakakulit dyan? Paano nasa malayong lugar nakakausap mo? Ngayon, nung panahon na yun ni Marcos, ni Cory, wala pang cellphone, ay hindi mo maisip na mangyayari yung data lang kaya nagtatawagan yung mangyayari sa napapanood mo sa Borges 5 o kaya sa mga TV series, sa mga cartoon na nangyayari ngayon. Kasi ang nagpahintulot ang Diyos. Binigyan ng karunungan ang isang taong lumikha ng computer at ito ay lumawin. Pero, nung una, minamasama ng ibang bagong scholar na ang computer daw ay 666. Kasi yung kanyang barcode ay 666. Pero, sa dami ng lumabas na computer, meron naman talagang 666. At hindi ma-identify. At karamihan naman ang gumamit ng computer, meron ding nagagamit sa kabutihan, sa kagustuhan ng Panginoon. Halos lahat ng chessmate computer. Kaya nga dito makikita natin na yung mga pangangaral ng ibang mangangaral ay masyadong naging hilaw dahil hindi nila nakuha yung gusto ng Diyos na dapat ipangaral. Ipangangaral mo yung computer 666. Yun ba ang pinapaaral sa ng Diyos o yun lang yung natuklasan mo sa sarili mong kaalaman na tama 666 yung bilang pero hindi naman dahil si computer ay hindi kanya hindi niya gagawin yung asunod sa Bible na gawain ng 666 sapagkat si 666 ay one world government. Ang identify na 666 na pwede ka na isako kung nakita ang bumahing ka dyan ay susunugin ka na si World Health Organization. Pag nagdeklara ng pandemic tulad ng sa COVID, pag bumahing ka, huhulihin ka na ng barangay, pahuhuli ka ng konsihala at dadala na sa ospital. Ewan ko lang kung nangyari kay konsihalang dinala sa ospital, paglabas doon, abo na. O di ba? Yung maliwanag kasi ang nagpapatupad ng World Health Organization ng 666 tao, yung kanilang leader. Hindi si computer dahil si computer napapasunod ng tao. At hindi si computer magpapasunod sa iyo. Puro haka-haka ang nasa loob ni computer, puro hindi totoo. Diba? Doon tayo sa katotohanan si computer, hindi totoo yung laman mo. Ikaw lang gumawa nun. Ang totoo lang doon yung mga yung Bible, siguro. Pero otherwise, meron mang ilang-ilang. At ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Kumusta yung pag-aaral mo kapatid na Archie? Nakagawa ka ba ng assignment mo? Nakapon? Napabago sa atin ka? Report mo yan. Tapos, siyempre, pagpili natin, kahit gano'n kasamang ugali ni isang tao, kahit na mismo bad ship daw si Kaachi, kung magbabible studies si patatawarin na siya ng at tatawarin na siya ni kapatid. Sino ba? Nanay tatay niya, gano'n. Pinuto mo, di ba, ha? At si kapatid ay yung assignment na ni kapatid ko na Sonia ay hindi ko sila pinahirapan dahil ang sabi ng mga nararami sa pag-aaral ay pahirap sa katawan. Wala ka ng tulog, aral ka pa ng aral. Ay ang maginhawang pag-aaral ang binibigay ng ating Amihan Mission Church na anak ng BCMC San Leonardo. Palakpan natin doon. Ang sabi sa pag-aaral ay pahirap sa katawan, ngunit ang wastong pag-aaral ay mayroong pahinga. No? May oras ng pag-aaral, hindi katulad ng ginagawa ngayon ng ibang mangaral na pinag-aaral nila lahat ang kanilang mga miyembro ng 24/7, walang pahinga. Yung kanilang mga pastor, walang pahinga. Walang kapahi-pahinga, pero yung kanilang leader nagpapasarap at puro oras. So, ang gusto ng Diyos, may oras siya sa pag-aaral, may oras siya sa pagpapahinga, may oras siya sa iyong pamilya,
may oras ka sa sarili mo, huwag mong pababayaan ang tulong sa sarili. Sa oras ng pagkain, kumain ka, huwag kang papagutom dahil sa pag-aaral. No? Dahil hindi ka makapag-aaral na ikay gutom. At ang lagi mong kakainin, prutas, gulay, at nilagang dahon. Dahil pag ginagawa mo pala itong nilagang dahon, lagi mong iniinom, sinusunod mo yung Ezekiel 47 verse 12, hanggang ngayon hindi maintindihan ng ilang mga ngaral. Purihin ang Panginoon sa lahat ng nagsigaling at patuloy na gumagaling. Palakpakan natin ang Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po natin yung uko, pumigit manalangin. Salamat nga po, Father God in heaven, sa aral na aming dapat matutunan ayon sa pinangangaral ng iyong mga aral na sumulat na aklat ng mga aral sa Biblia na hindi niya dinagdagan ng kanyang sariling aral, ang kanyang sinulat, kundi ang iyong pinasusulat naman ang nasulat at aming pag-aaralan, Panginoon. Hindi ang interpretasyon ng sino mo magaling na maraming sinasabi na wala doon sa iyong aral, Panginoon. Nananangan kami sa iyong salita na pinasulat mo sa iyong author ng Bible, Panginoon, upang ito'y aming maipatupad ng ayon sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ikaw ang makita sa aming buhay, hindi aming sarili. Sapagkat kung titingnan namin ang aming kapwa, Panginoon, hindi kami makakabili sa iyo sapagkat kami matitisog lamang dahil sa aming kapwa, sa aming paligid, bawat isa, walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakaabot sa iyong kalulatian, lahat kami makasalanan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kami basahan lamang sa iyong harapan, ngunit sa iyong dakilang pag-ibig, nililinis mo yung aming mga kasalanan at karunihan sa pamamagitan ng aming pagsampalataya sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo na ikinabayubay na nang dahil sa aming kasalanan, ika'y nagpapako at pumayag kang mamatay sa krus ng Kalbaryo na dapat sana kami ang naparusahan. Salamat, Panginoon, nang dahil sa pagtubos mo sa iyong kasalanan, hindi na kami mahirapan na ikitanggapin sa Espiritu katotohanan na sino ang tatanggap sa iyo, Panginoon, ay bibigyan mo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa karunungan ito na pinagkaloob sa amin na hindi namin kailangang pahirapan ang aming sarili upang kami maligtas. Hindi namin kailangan lumuhod, gumawa ng maraming mabuti kung kulang naman kami sa pagsampalataya sa iyo walang kabuluhan. Ngunit ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, dahil sa tunay ito, nagbubunga ng iyong banal na Espiritu, nagbubunga ng Espiritu na gumagawa ng mabuting walang tigil, walang sawang punong-puno ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, taglay namin, Panginoon, ang dakilang pag-ibig na sa aming pagdating sa aming mga tahanan, taglay namin ito sa aming pamilya. Hindi kami magagalit kung meron kami makita kakulangan, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang pagsubok sa aming pamilya ay ginawa mo na kaming manhid upang kami maging matatag, matibay, upang lalo pa kaming kumapit sa iyo sa kabila ng pagsubok, mga kahirapan dumating, pag-uusik, Panginoon, kami hindi mo iniwan, ipinabayaan mo. Patuloy mo, Panginoon, pagkalooban ng mga sa buhay, siksik, gumapong bawat isa. Patuloy ingatan, ilayo sa lahat ng ulit panganib kapamangan, patuloy pagalingin ng mga may sakit karamdaman, ang mga nanunood, ang lahat ng pamilyang nandito, Panginoon, patuloy mo ipadama ang iyong dakilang pagkalinga na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan na. Tayo kung lahat ito tumayo. Ito po ang aming samot dalangin, papurot pasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ngayon sa biyaya ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig na walang hanggan na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus ng Kalbaryo upang matubos na ang ating mga kasalanan, na ang kabayaran nito ay kamatayan at siya nang umako, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kailanman ay hindi na tayo maagaw ng kasalanan, kailanman hindi tayo maagaw ng karimlan, hindi tayo maagaw ni Lucifer dahil sumasa atin ang banal na Espiritu, ang dakilang biyaya sumasa atin ng Diyos, ang tayo maroon ngayon at magpakailanman. Ang biyaya ng Diyos, kanyang pag-ibig ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Amen. Magkamayan po tayo bilang kapatid sa Lord.